Gusto kong mabuhay siya kahit wala na ako. Mamamatay na nga ako. Mandadamay pa ba ako? Meron akong boyfriend. 2 years and counting. Like other couples, nag-aaway. Hindi nagkakaintindihan. Nagkakatampuhan. And so on. Sweet and caring kami sa isa't isa. Aminado naman na ako na madalas maging moody ako. Siya ito yung laging kalmado. At masasabi ko talagang napakabait ng boyfriend ko. Siya yung tipong hindi mapakali kapag hindi pa ako nakakauwi. O kapag wala pa ako sa bahay. Yung ayaw na nagugutom ako na kahit tipong busog pa ako, gusto niya kumain pa rin ako. Gusto nga niya tumaba ako ng bongga eh. Etong boyfriend ko na to, sobrang sweet niya. Sobrang supportive. Lahat ng gusto ko at plano sa buhay, sinusuportahan niya. Siya yung tipong kahit ako yung may kasalanan, siya yung magsusorry. At never niya akong tiniis. Ang swerte ko, no? Laging ang sinasabi ng mga kaibigan ko na sana daw lahat ng guys ganon. Sana lahat. Sobrang proud siya sa akin. Lahat ng family and friends niya, kilala at kasundo ako. Kaso, sa side ko, pinsan ko lang at mga kapatid ko lang ang may alam na kami. Kasi hindi pwede dahil sa religion ko. At lalong hindi pwedeng malaman ng daddy ko. Pero kahit ganun pa man, ramdam na ramdam ko na mahal ako ng boyfriend ko. Ang laki kasi ng hirap nun. Ayaw ko siyang magpa-brace. Kasi ayaw ko lang. Pero yun, hindi nga siya nagpa-brace. Pero gusto na niya. Ayaw ko siyang magpa-brace. Kasi ayaw ko lang. Pero yun, hindi nga siya nagpa-brace. Pero gusto na niya. Sobrang lamdam ko lahat ng efforts and sacrifices niya para sa akin. Tandang-tanda ko pa nga, Feb 21, birthday ko yun. Sinurprise niya ako noon sa isang kondo sa Tagaytay. Sobrang saya ko noon. Kasi wala akong idea na isusurprise niya ako. Ang alam ko lang, mag-i-stay kami magkasama, then pupunta ng picnic grove. Ay yun pala, merong pa-cake, may pa-balloons, may roses, at may pa-gift si Mayor. Sa sobrang tuwa ko nga nun, napaiyak talaga ako. Kinabukasan nakabalik na kami ng Manila. And then after nang alis namin na yun, hindi na kami nagkita ng almost 1 week. Kasi nagkasakit ako. Gusto niya akong dalawin sana sa bahay. But I refused. Ayoko kasi na nakikita niya akong ganun. So ang ginagawa niya, nagpapadala na lang siya ng mga fruits and food sa bahay. May note pa yun. Ang laki lang din ng pinayat ko sa 1 week na yun. So, hindi na ako nakatiis. Nagpa-check up na ako noon. Sinamahan ako ng daddy ko. At doon na nagsimula ang nightmare ko.
I was diagnosed na meron akong cancer. The doctor said, I'm sorry, Iha, pero may cancer ka. Nung narinig ko yun, parang guguho yung mundo ko. Niyakap ako ni Daddy. Napatulala lang ako. Narinig ko pa yung sabi ng Daddy ko. Tinanong niya ang doktor, sure ba kayo, Doc? Napapikit na lang ako. Kasi hindi ko na alam kung anong mangyayari sa buhay ko. Mamamatay na ba ako? And then nagpa-second opinion kami. Iniisip ko noon, patay na ba ako? And then nagpa-second opinion kami. Iniisip ko noon, sana mali lang yung unang doktor. Sana wala akong cancer. Kasi nangangayayat lang naman ako eh. Then after, andun na yung result. Sobrang nagpe-pray ako noon na sana wala talaga. Na sana hindi totoo. But then, nung nakita namin yung mukha ng doctor, napatungo lang siya. And she said, I'm sorry, but hindi niya pa natutuloy yung sinasabi niya na pasigaw na ako. May cancer ako. At doon na ako nagsimulang umiyak. Nag-breakdown ako. Nanghina ako nung time na yun. Parang hindi ko kaya at parang hindi ko tanggap. Nang kumalma na ako, doon na nagsimula na magsalita ulit yung doktor. At sinabi niya sa tatay ko, I'm sorry, sir, pero your daughter has a cancer stage 3. And she needs to... Hindi ko na alam ang kasunod ng mga sinabi ng doktor. Tumayo ako at nag-walk out ako. Iyak ako ng iyak. Nagtatanong, bakit ako pa? Bakit? Nung araw din na yun, nag-resign ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Hindi na ako nag-Facebook. Even Instagram. Pati Twitter, hindi na rin. Gusto ko nang i-end doon. Kasi alam ko mas masasaktan lang ako lalo. Pati boyfriend ko, hindi ko siya tinetext. Hindi ko pinaalam yung kalagayan ko, yung sitwasyon ko. Kasi alam ko malulungkot siya eh. Pagkatapos noon, 1 month nakalipas. Doon lang ako ulit nakipagkita sa boyfriend ko. Kitang-kita ko sa mga mata niya na sobrang na-miss niya ako. Inulan ako ng kiss, pati yakap. Napapansin niya yung pagpayat ng katawan ko. Pero ang sabi ko lang sa kanya, nagda-diet kasi ako. And then March 23. Anniversary namin. Sabi ko, doon uli kami sa Tagaytay. Kung saan kami nagstay dati. And take note, ako naman ang nag-surprise sa kanya. First time yon, kaya napaiyak ko siya. Kinilig daw siya eh. And also, that was the night na ibinigay ko sa kanya ang buong pagkatao ko. At may nangyari sa amin. And that was our first. Kaya sobrang memorable sa aming dalawa. Dahil kahit naman naka 2 years na kami,
Alam niya naman na hindi pa ako ready. At nirerespeto niya yun. But this time, I decided I wanna give myself to him. Na kahit mawawala na ako sa mundong ito, alam ko sa sarili ko na siya lang, na kanya lang, na siya ang mahal ko, na naibigay ko sa taong mahal ko ang napakagandang regalo. Nagtaka pa nga siya bakit daw? Ang sabi ko sa kanya, I think it's time to give this to you. Then he just smiled. Nagpasalamat. Nag-I love you. Natapos ang araw na yon. Alam niya naman na hindi pa ako ready. At nirerespeto niya yun. But this time, I decided I wanna give myself to him. Na kahit mawawala na ako sa mundong ito, alam ko sa sarili ko na siya lang, na kanya lang, na siya ang mahal ko, na naibigay ko sa taong mahal ko ang napakagandang regalo. Nagtaka pa nga siya bakit daw? Ang sabi ko sa kanya, I think it's time to give this to you. Then he just smiled. Nagpasalamat. Nag-I love you. Natapos ang araw na yon. Lumipas ang isang buwan. Sa loob ng isang buwan na yon, lagi kaming magkasama. At pagkatapos noon, nakipaghiwalay na ako. Ang hirap mag-decide noon. Sobrang sakit. Ayoko kasing mahalin niya ako. Ayoko nang mahalin niya pa ako. Useless lang Mawawala na rin naman ako. At hindi na ako tatagal sa buhay niya. Ang hirap man tanggapin, pero kailangan. It's really hard to accept the fact na iiwan ko siya. Wala siyang ka-idea kung anong nangyayari. Nung nakipag-iwalay ako sa kanya, agad-agad pinuntahan niya ako sa bahay. Nagmamakaawa to stay with him. But I refused. Dahil kahit gustong-gusto ko pa at kahit mahal na mahal ko pa siya, wala He really needs to find someone who can stay forever with him. Or at least kahit yung mas matagal kaysa sa ilalagi ko. Because anytime I'll be gone soon. At ayokong mawala sa mundong ito na may feelings pa siya sa akin. Dahil mas okay na yung advance na makakahanap pa siya ng iba dyan. Kaya kahit masakit, kahit sobrang lungkot, at ayokong mawala sa mundong ito na may feelings pa siya sa akin. Dahil mas okay na yung advance na makakahanap pa siya ng iba dyan. Kaya kahit masakit, kahit sobrang lungkot, kahit parehas kaming umiiyak, ayun, napapayag ko rin naman siya sa gusto ko. Sobrang bigat sa dibdib. Parang gusto ko na rin mamatay agad-agad sa sobrang sakit. Napakahirap. Until lumipas ang 2 buwan. Nagtataka ako kung bakit hindi pa ako dinaratnan.
Kinabahan na ako that time. Nakakaramdam na ako ng mga symptoms. Baka nga buntis ako. So nagpabili ako sa pinsan ko ng PT and I used it. 2 ang pinabili ko para sure. And then after I used it, parehas na nag-positive yung PT na ginamit ko. At tandang-tanda ko yun. 2 months ago, ginawa namin yun. At ayun nga, buntis ako. Masaya ako na malungkot. So hindi ko pa rin pinaalam sa kanya, sa boyfriend ko, na buntis ako at magiging ama na siya. Pero syempre hindi ko kayang i-hide sa family ko yung katotohanang buntis ako. Nalaman din ng daddy ko. Sinabi ko na rin. Una syempre nagalit. Pero wala naman silang magagawa. Mamamatay na nga ako. Ayoko namang mandamay pa. Hindi ko naman naisip na madadamay siya eh. Pipilitin kong mabuhay siya kahit wala na ako. Lumipas ang mga ilang buwan, sinabihan na din ako ng doktor na hindi daw sure kung mabubuhay ang bata sa tiyan ko. Kasi mahina daw ang katawan ko. At nagagamot pa ako. Hindi daw sure kung mabubuhay ang bata sa tiyan ko. Kasi mahina daw ang katawan ko. At nagagamot pa ako. So kailangan kong gumawa ng isang napakabigat na desisyon. Ayun nga, mas pinili kong itigil yung gamutan ko sa cancer. Kahit na hindi ko alam kung kakayanin ko pang mabuhay hanggang dulo sa panganganak ko. Basta lahat ng iinimin ko para sa bata. Basta nararamdaman ko mabubuhay siya at magiging malakas ako para sa kanya. So ayun, regular ang check-up ko sa doktor. And then one time, bigla na lang akong nakaramdam ng hilo at nawalan ako ng malay. Pagising ko, nasa hospital na ako. At agad-agad akong humawak sa tiyan ko. Andun sila daddy at mga kapatid ko. Tinanong ko agad kung kumusta yung baby ko. Nakahinga lang ako ng maluwag nang sabihan ng daddy ko na okay lang din naman yung baby ko. Kita niyo naman, pati baby ko lumalaban. Basta ang sabi ko lang, laban lang anak. Dahil lumalaban din si mommy para sa'yo. Dumating yung doktor at kinausap ako, kaming dalawa ng daddy ko. At ang sabi niya, nangihina daw ang katawan ko. Pero nagulat daw sila dahil ang kapit daw ng baby ko ay sobrang higpit. At dapat daw maging malakas ako para sa kanya. Pagkatapos sabihin ng doktor yon, nabuhayan ako ng loob. Lumakas lalo ang loob ko. At sabi ko sa sarili ko, I will fight for my child. I will. Then after 9 months, 2 weeks na lang ang hinihintay. At makikita na namin si baby. Gabi-gabi sumisipa siya. At ang likot-likot sa tiyan ko,
Then one night, napansin ko na hindi na malikot si baby. 2 weeks na lang ang hinihintay. At makikita na namin si baby. Gabi-gabi sumisipa siya. At ang likot-likot sa tiyan ko. Then one night, napansin ko na hindi na malikot si baby. At parang buong araw siya na hindi nagpaparamdam sa akin. Medyo kinabahan na ako. Nagpunta agad kami ng hospital para magpa-check up. Hindi ko na alam kung anong kalagayan ng baby ko noon. Naiiyak na ako. Kasi hindi ko siya maramdaman sa loob ng tiyan ko eh. Na kahit hinang-hina na ako, pinipilit ko pa rin lumapad. So ayun na nga, chinek up ako ng doktor. After a while, sumakit yung tiyan ko. At nagulat kaming lahat. Kasi bigla na lang sumipa ang baby sa tiyan ko. Alam mo yung feeling na natuwa ka habang umiiyak? Sabi ng doktor, okay lang naman daw si baby. Tinamad lang daw siguro maglikot-likot. So ayun, naging okay na ako. Umuwi na rin kami sa bahay. Sabi ko pa noon, baby, huwag mo namang pakabahin si mommy. Loko-loko ka naman eh. Pababa na sana ako ng sasakyan. Nang makita ko siya. Nang makita ko yung boyfriend ko. Yung ama ng anak ko. Nandoon sa tapat ng bahay namin. Buti na lang, nakita kaagad ng daddy ko na nandun siya. Hindi na muna niya ako pinababa. Bumaba si daddy, and then tinanong niya kung bakit siguro andun siya. Hinahanap daw ako. At ang sabi na lang ni daddy, nagbakasyon ako sa probinsya. At pagkatapos sabihin ni daddy yun, umalis na lang daw siya agad. Alam mo yun yung feeling na tinago ko sa kanya lahat. At habang tinitingnan ko siya, naglalakad palayo, napapaluha na lang ako. At nasasabi ko sa sarili ko, sorry mahal, sorry. Nang makita ko yung boyfriend ko, yung ama ng anak ko, nandoon sa tapat ng bahay namin. Buti na lang, nakita kaagad ng daddy ko na nandun siya. Hindi na muna niya ako pinababa. Bumaba si daddy, and then tinanong niya kung bakit siguro andun siya. Hinahanap daw ako. At ang sabi na lang ni daddy, nagbakasyon ako sa probinsya. At pagkatapos sabihin ni daddy yun, umalis na lang daw siya agad. Alam mo yun yung feeling na tinago ko sa kanya lahat. At habang tinitingnan ko siya, naglalakad palayo, napapaluha na lang ako. At nasasabi ko sa sarili ko, sorry mahal, sorry. Sorry kasi ayoko maging pabigat at dagdag pa sa isipin mo. Pero huwag kang mag-alala. Makikita mo rin ang baby natin. And then, December 23, 2017, naipanganak ko na rin ang napakagandang angel na bigay sa atin. Grabe, napakatapang ko. Yung mga sakit na naramdaman ko, hindi ko ininda yun. Sobrang hinang-hina na ako pero kinaya ko.
weeks noon, pagkasilang ko sa baby ko. Sinabi na ng doktor ko na bumalik na ako sa gamutan. Ituloy ko na ang pagkikimo ko. Ayoko na sana eh. Kaso naisip ko, gusto ko pang makasama ng matagal ang baby ko. So kahit ayoko na sana gumastos, pumayag pa rin ako. Hindi na ako noon makapag-breastfeed sa baby ko. Naaawa ako. Hindi ko man lang siya mabigyan ng tamang alaga at aruga. Kasi nga nagagamot pa ako. Tanging mga kapatid ko lang ang nag-aalaga sa kanya. Sensitive daw kasi ang mga baby. So kahit masakit, maligaya na rin ako kahit hanggang tanaw lang ako sa kanya. Sa ngayon, habang ginagawa ko itong secret file na to, 2 months na ang nakalipas. Hindi ko alam kung kailan pa ako tatagal. Kasi mahina na ako. At sana nakikinig ang ama ng anak ko. Sa taong mahal ko at ama ng anak ko, huwag kang mag-alala. Binilin ko na si baby kay daddy. Naibigay siya sa'yo. Alagaan mo siya, ha? Na kahit wala na ako sa tabi niya, iparamdam mo pa rin yung pagmamahal ng isang magulang. Naway iparamdam mo pa rin yung pagmamahal ko. At lagi mong sasabihin sa kanya na mahal ko siya. I'm sorry, honey, kung nilihim ko sa'yo lahat. Hindi ako nagsabi kasi ayokong mag-alala ka sa akin. Kaya ngayon, kung napapakinggan mo to, I just wanna say thank you. Thank you sa lahat ng magagandang memories natin together. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ako. But I promise you, lagi ko kayong babantayan ni baby. At wag mo sanang isarado ang puso mo sa iba. Magmahal ka pa uli. Because you deserve to be happy. I love you, mahal ko. Mahal na mahal ko kayo ni baby. Her name is Winter Snow. Ingatan mo siya. Ingat palagi. That secret file was sent to us by Bay. Tama nga ba yung ginawa ni Best Babe? Napiliin na lang na lumayo doon sa taong mahal